Sige, bugbugin mo siya. Binging, bakit ka nandito? Paparating na sila, tumakas ka na. Haharangan ko sila, takbo! Binging, bakit? Bingbing, hindi. Jazz Zero Zipeng. Ikaw ang aking matalik na kapatid. Sabihin mo sa akin na napilitan kayo, tama? Sabihin mo sa akin na napilitan kayo, tama? Tanga, ako ang gusto ni Bingbing. Sino ka ba sa tingin mo? Hindi mo ba tinignan ang sarili mo para maging kapatid ko? Ang isa ay aking kapatid. Ang isa ay aking minamahal. Sige. Ang galit na ito ngayon. Ibalik ko ng 10 beses sa hinaharap. Bugbugin niyo siya. Tigil. Bata, buhay ka pa ba? Bata, ako ang tagapagmana ng sinaunang lihim na sekta. Ngayon, papalapit na ang aking katapusan. May isang sumpang gumagana sa salita lang. Nais kong ituro sa iba. Kung ayaw mong matuto. Kung gayon, parang hindi kita nakita. Matutong gumamit ng sumpa. Maaari kang makapaghiganti. Mula ngayon, ang mga walang kwenta sa mundong ito, sa iyong paningin, ay parang maliliit na langgam lang. Kaya mong durugin ng isang daliri lang. Uy, ang ganda ng babaeng yan, ang hot. Sobrang ganda. Miss, mag-isa ka lang dito? Ang puti mo naman. Bitawan mo. Hoy, Di ka ba di ka ba tumitingin sa dinadaanan mo, ha? May naglakas loob nga. Sa tingin ko, para kang matandang babae na nag-p-flip, pagod ka na sa buhay. Mga walang hiya. Putang ina, dito sa hainan ako lang ang umaapi. Walang sinuman ang makakaapi sa akin. Ibalik mo ang cellphone ko. Kung makakalabas ka ng buhay dito ngayon, ibabalik ko ang cellphone mo. Sumpa? Maraming salamat sa iyong tulong. Gusto kitang ipaghanda ng hapunan. Walang oras. Inaanyayahan ka ni Shisanyang na kumain. Isang karangalan. Yan para sa iyo, ikaw. Hindi ko akalaing may mga sumpa pala talaga sa mundong ito. Imbestigahan ninyo ang background niya. Kailangan kong gawing nasa ilalim ng kapangyarihan ko ang taong ito. Opo. Hi, class monitor. Song Jia, talaga namang nagbago ka ng husto, lalo kang gumanda. Ayoko, ano ba yung pinagsasabi mo? Teka, bakit ka pala na-expel sa school? Ano ang ginagawa mo nitong mga nakaraang taon? Bakit hindi ka man lang dumadalo sa reunion ng mga kaklase? Nagtrabaho lang. Kasalanan lahat niyang Bingbing. Siguradong yung babaeng malandi ang dahilan kaya ka na-expel sa school. Uy, hindi ba si Song Jia yan? Ay naku, lalo kang gumaganda ah. Yang mukha mo? Yang katawan mo? Haha. Ah. Uy, hindi ba si Zhang Cheng yan? Ikaw na walang kwenta? Buhay ka pa rin? Ano ang ginagawa mo ngayon? Ano pa bang magagawa ng isang walang kwentang na-expel sa eskwela? Siyempre, nagtatrabaho. Ay naku, Zhang Cheng ah. Kahit papaano ikaw ang pinakamatalino sa klase natin tapos magtatrabaho ka lang, nakakahiya. Sakto, kailangan ko ng driver. Kung pupulutin mo itong susi at lilinisin, gagawin kitang driver ko. Ano sa tingin mo?
Karapat-dapat lang sa kanya si Zhang Cheng. Nang mag-aaral pa siya, nangahas siyang makipagkumpetensya kay Zhao Zipeng bilang karibal. Talaga namang nagmalaki siya sa kanyang sarili. Hindi ko inaasahan si Zhao Zipeng na dating nasa ilalim sa klase ay nagtagumpay, habang si Zhang Cheng na sikat ay naging walang kwenta. Wow, Kuya Zhao yumaman. Ay, hindi. Kumita lang ng maliit na pera. Talaga, sa totoo lang, gusto kong bumili ng Land Rover na nagkakahalaga ng mahigit 1 milyong piso. Kaso nalaman kong masyadong mapagmalaki. Kaya bumili na lang ako ng A6. Zhang Cheng, narinig mo ba? Si Kuya Zhao ngayon ay yumaman. Kung magiging aso ka ni Kuya Zhao ay hindi, driver, marami kang pakinabang sa hinaharap. Hindi mo pa ba pupulutin ang susi ni Kuya Zhao? Hoy, kinuha nga niya. Mukhang naging basura na talaga siya. Handa siyang maging alipin ni Zhao Ge. Ang mga mahihirap, maraming kaartehan. Hindi man lang tumingin sa salamin. Tingnan kung gaano siya bagay sa maruming kanal na ito. Magkaklase tayo, wag naman kayong sumobra. Zhang Cheng, wag. Zhang Cheng, naglalaro ka ng apoy. Zhang Cheng, ikaw ba ang gumawa ng panloloko kanina? Ikaw na taong mapanlinlang. Ako. Kayong dalawa at si Song Jia, sumakay kayo sa kotse ko. Marami ng kaklase ang nasa Hilton Hotel. 4 lang ang upuan ng kotse ko. Zhang Cheng, kailangan mo na lang mag-taxi. Huwag kang mag-alala, ibibigay ko ang pamasahe sa taxi sa iyo. Mauna na kayo. Sasama ako kay Zhang Cheng. Peste, ang bastos na babae, naglakas loob na ipahiya ako sa harap ng lahat. Balang araw mapapapasunod din kita sa akin. Pero sa panahong iyon, hindi na kotse ang sasakyan mo. Hello, pakipakita po ang inyong imbitasyon. Imbitasyon? Anong imbitasyon? Uy, hindi ba si Zhang Cheng ito? Wala kang imbitasyon, no? Ah, oo nga pala, hindi mo alam. Si Yang Bingbing ang nag-organisa ng party na to, di ba? Sa ganoong ka-luxury na hotel, kung hindi dahil kay Yang Bingbing, ikaw, kahit sa susunod na buhay, hindi ka makakapasok, di ba? Hahaha. Ay, pala, dumating lang ng walang imbitasyon. Hindi ba parang namamalimos na yan? Ha 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 ha. Hoy, Zhang Cheng! Huwag mong sabihin hindi kita binalaan. May boyfriend na ngayon si Yang Bingbing, si Young Master Qian ng Qian Group. Kung ikukumpara ka sa kanya, ikaw ay isang walang kwentang tao. Zhao Zipeng, magkakaklase tayo? Bakit ka ganyan ka-agresibo? Ang buhay ay nagbabago. Huwag maliitin ang mahirap na kabataan. Binibini, bawal pumasok kung walang imbitasyon. Umalis ka na, huwag ka nang magpakahiya dito. Bantay, tingnan mong mabuti. Siguraduhin mong walang mga ordinaryong tao ang makakapasok. Baka madumi ang lugar na ito. Sobrang sumusobra na si Zhao Zipeng at si Yang Bingbing. Dati ang bait-bait mo sa kanya, pero siya, bigla na lang nakayakap kay Zhao Zipeng at niloko ka pa at iniwan ka. Hayaan na. Sila ay mga hangal lang naman. Wala akong pakialam. Ngayon, kailangan kitang ipasok sa loob. Aray, Ginoo, kung hindi mo naman mundo, huwag kang makikisiksik. Tingnan mo ang itsura mo. Lumayas ka. Ikaw, bakit ka ganyan magsalita? Sino po si Mr. Zhang? Siya po, sinabi ng huwag papasukin. Pinilit pa rin. Hindi man lang tumingin sa sarili niya. Tumahimik ka. Sino ka ba? Simula ngayon, tanggal ka na, Mr. Zhang. Pasensya na po. Simula ngayon sa hotel natin. Pwede kayong pumunta kahit kailan ninyo gusto. Ngayon, mag-enjoy lang kayo. Lahat ng gastos sa hotel namin ay libre. Kung mayroon po kayong anumang kahilingan, pwede po kayong magsalita anumang oras. Ika po. Pumasok. Ay, Zhao General. Palala ka ng palala ngayon. Sige, tutulungan kita mamaya. Zhang Cheng, wala kang imbitasyon at pumunta ka pa rin sa class reunion ng walang pahintulot. Napakawalang hiya mo. Kung hindi ka pa aalis, ipapaalis kita sa security. Ay, dumating na si Bingbing. Yang Bingbing, mas lalo kang gumaganda. Oo naman. Si Yang Bingbing ay magiging junior madam ng Qian Group. Sa isang yapak lang, ang buong Hainan City ay manginig. Ay, Bingbing, nasaan ang nobyo mo? Inaantay namin siyang makilala. Siya, napakabusing niya. Siguro, mamaya pa siya makakapunta. O Bingbing, ngayon na nakikita kong napakasaya mo kasama si Young Master Qian, talaga namang masaya ako para sa inyo mula sa puso. Ayoko talagang may sumisira sa inyong kaligayahan. Bingbing, sa class reunion natin, mayroong dumating na hindi imbitado, walang imbitasyon, hindi mo rin mapaalis. Para siyang nakakainis na taong palaging dumidikit. Tingnan natin, sino ang naglakas loob na magulo dito sa Nanhai City? Zhang Cheng, ikaw? Buhay ka pa? Matagal nang hindi nagkita. Yang Bingbing. Zhao Zipeng. Anong ginagawa mo rito? Siya ngayon,
Isa lang siyang mahirap na manggagawa, basura ng lipunan. Siguradong nakita niya na yumaman ka na ngayon, kaya gusto niyang mangikil ng pera. Jiang Cheng, ang nakaraan, hayaan na nating lumipas. Pinapayuhan kitang tumingin sa hinaharap. Ganito, magtrabaho ka sa kumpanya ng aking fiancé, papayag akong tanggapin kanila kahit hindi qualified, bilang pasasalamat ko sa iyo. Hindi na kailangan. Jiang Cheng, huwag kang maging bastos. Dati, wala akong ibang mapagpipilian, kaya nakipagrelasyon ako kay Zhao Zipeng. Ikaw ang mahina, hindi ako ang may kasalanan. Ngayon, iba na ako sa dati. Kung maglakas loob ka pang guluhin ako, pagsisisihan mo ang pagkapanganak mo. Yang Bingbing, ikaw ang nagtaksil sa kanya noon. Paano mo nasabing walang hiya ang ganyang bagay? Pagtataksil? Hahaha? Nakakatawa. Malupit ang mundong ito, at ito ay totoo. Kung sumama ako sa walang kwentang tulad niya noon, paano ko makakamit ang lahat ng kayamanan na ito ngayon? Kung sino man ang dapat sisihin, siya lang ang may kasalanan, walang pag-asa. Kung tutuusin, ang isang manok bundok, paano makakapantay sa isang phoenix? Ahahaha. Yang Bingbing, hindi mo naman siguro talaga iniisip na may pakialam pa ako sa'yo, di ba? Kahit magpakasal ka sa Qiangxi Group, ano ngayon? Napakahusay ba ng Qiangxi Group? Ang Qiangxi Group ko. Ako? Ang Qian Group? Hindi ka pa abot sa antas mo. Ikaw na. Walang kuwentang tao para utusan ako. Pasensya na. May video conference ako kanina sa presidente ng Gyps Country. Pinag-usapan namin ang 1 bilyon at 500 milyong proyekto, kaya nahuli ako. Ay, kayo po pala si Qian Xiao ha? Matagal ko na kayong hinahangaan. Ay naku, ang makita ka, napakahusay ng aking mga ninuno. Hahaha. Ako nga pala si Zhao Zipeng. Ay naku, ako ang kaklase ni Bingbing. Sa klase, sa susunod, sana ay matulungan mo ako ng gusto. Nabalitaan kong kayo ni Bingbing? Ay nagkaroon ng relasyon? Ito ay kasalanan ko, Qian Xiao? Ang tulad kong basura. Paano ko naman makakasundo si Bingbing? Si Bingbing at kayo, iyon ang lalaking matalino at babaeng maganda. Isang match made in heaven. Ay, sa susunod, kung may anumang mangyari, gamitin mo ang pangalan ko. Naniniwala ako na sa buong Hainan City, wala sigurong hindi rerespeto sa akin. Si Qian Xiao, di ba? Tama iyan, Qian Xiao. Hahaha. Ngunit, itong si Zhang Cheng na walang silbi, mukhang ayaw pa rin sumuko kay Bingbing ah. Ikaw ba si Jiang Cheng? Ikaw ba si Jiang Cheng? Ako, ang pamilya Qian, na naging maimpluwensya sa Hainan sa loob ng maraming dekada, wala pang sinuman ang nangahas na magsalita ng walang galang. Lumuhod ka? Ubusin mo ang alak na ito sa pagdila? At kalilimutan ko na ang nangyari. Kung hindi, ang galit ng pamilya Qian ay hindi mo kayang tiisin. Isang ordinaryong tao lamang. Mag-ingat ka, baka kainin mo ang sinasabi mo. Zhang Cheng, huwag ka nang magpakipot, kundi magdusa. Lumuhod ka na lang at dilaan mo ang alak na yan hanggang maubos. Siguro kung maging masaya si Young Master Qian, bibigyan ka pa niya ng trabaho. Zhao Zipeng, pagdating sa pagiging aso, lalo na ang pagiging sipsip, ikaw pa rin ang pinakababagay. Malapit ka nang mamatay pero matigas ka pa rin magsalita. Bingbing, sino ang nag-imbita sa kanya rito? Hindi ko siya binigyan ng imbitasyon. Siya mismo ang pumunta. Jiang Cheng, pinapayuhan kita, lumuhod ka na lang at humingi ng tawad kay Young Master Qian. Ako na ang... Yang Bingbing, sino ka ba sa tingin mo? Pinapayuhan kitang lumuhod at humingi ng tawad kay Qian Xiao. Yang Bingbing, sino ka sa tingin mo? Hindi ka lang isang basahang ginamit ni Jiang Cheng. Anong karapatan mong mag-utos dito? Song Jia, hayop ka, rurumbasan ko ang bibig mo. Matagal na kitang kinainisan. Ngayon, para ipaghiganti si Qian Xiao, pagtuturuan kita ng husto. Lumuhod ka. Lumuhod? Sino ka sa tingin mo para utusan ako? Zhao Zipeng, tunay kang isang tapat na aso. Kung walang nagbigay sa kanya ng imbitasyon, paano siya nakapasok? Manager? Nasaan ang manager? Kung hindi siya magpapaliwanag, sisirain ko ang hotel. Senyor Qian, ano ang hindi ninyo nagustuhan? Anong klaseng hotel kayo? Sinabi ko na, ngayon ay ako ang nagpareserba ng buong lugar. Pero kung sino-sino na lang ang nakakapasok, ano ba? Senyor Qian, ang serbisyo ng hotel na ito ay kilala sa pagiging maganda, sigurado mayroong pagkaunawaan lamang. Pagkaunawaan? Paano nakapasok ang basurang ito? Sinasabi ko sa iyo, mabuti at maganda ang aking pakiramdam ngayon, bibigyan kita ng pagkakataong makabawi, itaboy mo palabas ang basurang ito? Senyor Qian, ito. Ayaw mo? Hindi ka ba naniniwala na bibilhin ko ang hotel na ito? At babaliin ko ang binti mo at binti niya? At itatapon kayo na parang basura? Magkaklase naman tayo. Huwag naman kayong sumobra. Bakit kailangan ninyo siyang lubusang sirain? Song Jia,
Bakit mo ipinagtatanggol ang isang walang kwentang tao? Walang pera, walang kotse, wala pang ang kasintahan. Bakit hindi ka na lang sumama sa akin? Huwag ka nang mag-aksaya ng oras sa isang inutil. Sino ang nagsabing walang kasintahan si Zhang Cheng? Sino nagsabing walang kasintahan si Zhang Cheng? Piliin pa ni Zhang Cheng. Hindi lang basta kung sino-sinong babae ang makakapantay sa kanya. Ako ang kasintahan ni Zhang Cheng. Paumanhin po sa lahat, huli ako. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Gusto ko lang naman mag-imbita sa'yo kumain. Bakit? Natatakot kang kainin kita? Sino ang nagpapasok sa inyo? Hindi nyo ba alam na bawal pumasok ng walang imbitasyon? May tao ba dyan? May tao! Palabasin nyo itong mag-asawang baliw. Gusto mong mamatay? Master Kian, ang dalawang ito ay aming mga importanteng bisita. Ang kanilang pagtapak sa aming hotel ay isang malaking karangalan para sa amin. Nalimutan mo na ba na ang Kian Group ko ang inyong malaking kliyente? Ang dignidad ng Kian Group ko ay hindi pa hihintulutang tapakan ng sinuman. Master Kian, kung patuloy ka pang magmamatigas, wala akong magagawa kundi ipahatak ka sa mga gwardiya. Ngayon ipapakita ko sa iyo na hindi ako madaling kalabanin. Palabasin nyo sila. Itapon. Ipapaalam ko sa iyo ngayon na hindi ako madaling kalaban. Itapon ninyo sila palabas. Abat, mga unggas, gusto ninyong itapon si Binibining Tredse, hindi kayo takot. Kung paalisin kayo ni Ginoong Kian, iyon ay pagpaparaya na niya. Nagrebelde na kayo at naglakas loob pang bantaan si Ginoong Kian. Naglakas loob kayong bastusin si Binibining Tredse, gusto niyong mamatay. Bakla, ikaw na. Sa buong lungsod ng Hahinan, wala pang sinumang naglakas loob na saktan ako. Kung gusto mong mamatay, subukan mo. Zhang Cheng, bilisan mo at paawat mo sila? Kayang-kaya mo bang kalabanin ang Kian Group? Noon, madali kong nagawa na gawin kang miserableng mamuhay. Ngayon, kaya ko rin. Sampalin. Ikaw? Zhang Cheng, anong ginawa mo? Ang ginawa mo at ni Zhao Zipeng sa akin noon. Isa-isa kong babayaran ng doble. Hoy, Kuya Dao? Dalhin mo ang mga tauhan mo rito. Kailangan kong ayusin ang ilang basura. Ngayon, kahit lumuhod kayo sa akin at magmakaawa, hindi ko kayo patatawarin. Pagdating ni Kuya Dao, lahat ng ginawa ninyo sa akin kanina, doble ang ibabalik ko. Gagawin kong ayaw ninyong mabuhay pero ayaw ninyong mamatay. Siya ba ang tinaguri ang demonyo sa ilalim ng lupa si Kuya Dao? Tama. Hindi ordinaryo ang relasyon ni Kuya Dao sa Kian Corp. Pagdating ni Kuya Dao, walang problema ang hindi masosolusyonan. Kuya Dao? Ginoong Kian? Sino ang nagkasala sa iyo? Sila. Anong klasing mga basura iyan? Patayin agad. Tigil. Si 13 ate? Ay, hindi. Kuya Dao, bakit ka lumuhod sa babaeng pulubi na iyan? Labing tatlong? Ginang, ang basurang ito ay nangahas na insultuhin ka. Basta't utusan mo lang ako, puputulin ko siya, at pagbabayarin ko siya sa iyo. Kilala mo ako? 2 taon na ang nakakaraan. Kasama ang matanda, nakita ko kayo mula sa malayo. Kung kilala mo ako, bakit mo ako hinahabol ng kutsilyo? Narinig mo na ba ang utos ng dugo? 13 ginang, kahit na ako ay sobrang matapang, hindi ko kayo sasaktan ng kutsilyo. Hindi ko talaga alam na kayo pala kanina. Pakiusap, iligtas nyo ang buhay kong ito. Ang Panginoong Cheng ay ang kasintahan ko. Ang tatlong ito ay nangahas na insultuhin ang kasintahan ko. Kaladkarin niyo sila palabas. Sige po, 13 ginang. Uy! Uy, huwag kang lumapit. Songjia. Siya, ano ba talaga ang ginagawa ni Panginoong Cheng? Ay, Songjia, ano ba talaga ang ginagawa nitong si Zhang Cheng? Hindi ko rin alam. Sabi niya? Nagtatrabaho lang daw siya? Nagtatrabaho? Paano naman? Baka naman naging live-in husband siya? Pero ang ganyang kaayusan, ang ganyang eksena, kahit pa nga naging live-in husband siya, pakiramdam ko, napakasuwerte niya, napakainggit. Sabihin mo, anong kailangan mo sa akin?
Gusto kong maging personal bodyguard kita. Isang buong lalaki. Paano naman ako magpapasakop sa iba? Bakit? Ayaw mo nang maghiganti? Ang mga galit kay Yang Bingbing at Zhao Zipeng, sa tingin ko, hinding-hindi mo iyan makakalimutan habang buhay. Kapag naging bodyguard kita, sa Hainan Cheng, naniniwala akong walang sino man ang maglalakas loob na saktan ka. Sige, pumapayag ako. Bukas ako magre-report. Hoy bata, huminto ka! Hindi mo ba tinitingnan ang ganitong klase ng high-end na komunidad? Makakapasok ba ang mahirap na tulad mo dito? Umalis ka. May hinahanap lang po ako. Naghahanap ka? Sa ganyan kapareho mong walang pera, may kilala ka ba sa loob ng high-end na komunidad na ito? Sa tingin ko, nakikisingit ka para magnakaw, di ba? Walang makakapasok kung walang gate card. Umalis ka, umalis ka, umalis ka. Ay 10,000. Bata, bakit ka pa nakatayo dyan? Umalis ka na agad. Bakit po siya nakapasok nang hindi nag-swipe? Bata, alam mo ba kung sino siya? Hindi ka ba nagtingin sa salamin, makukumpara mo ba siya? Kuya, ang pagmamaliit sa kapwa ay hindi magandang ugali. Bata, gusto mo bang mawalan ng buhay? Zhang Cheng, nasaan ka na? Ayaw po akong papasukin ng security kanina. Sandali lang, tatawag ako sa management para paalisin itong security guard. Sino kayo? Hello? 13 ginang? Hoy! 13 yang! Hoy! Kumusta? Paano pumunta sa 300 do? Hindi ko alam. Hindi nyo alam? Hindi ba kayo ang may-ari dito? Bakit ang dami mong satsat? Umalis ka. Ayoko. Sinabi nang umalis ka. Magaling. Siya ang batang ito. Naglakas loob na kalabanin kami. Bugbugin niyo siya ng husto. Ano ang sinasabi mo? Palabasin niyo siya! 13 Yang! Ayos lang po ba kayo? Mukhang hindi na sila mapakali. Zhang Cheng, gusto kong tumira ka sa bahay ko ngayong gabi. 24 oras mo akong poprotektahan ng personal. Ito ang supplementary card ko. Walang password, walang limitasyon. Mag-swipe ka lang kung gusto mo. Sige. Pero kailangan kong bumalik para kunin ang bagahe ko. Song. Zhao Zipeng. Zhao Zipeng, anong gagawin mo? Punyeta ka, hayop ka! Matagal na kitang nililigawan, tapos babaliwalain mo lang ako? Talaga bang iniisip mo na laging poprotektahan ka ni Zhang Cheng? Kung hindi kita bibigyan ng leksyon, baka hindi mo pa alam kung saan ka lulugar. Kayong dalawa, hawakan niyo siya ng mahigpit. Kung hindi kita makukuha, wala akong magagawa kundi sirain ka. Pagkatapos kong magsaya, pasasarapin ko rin kayong dalawa. Sige po, kuya. Zhao Zipeng, hayop ka! Kapag nalaman ito ni Zhang Cheng, hindi kanya palalampasin. Zhang Cheng? Malapit na ang katapusan ni Zhang Cheng. Zhang Cheng, ikaw na naman. May daan patungong langit ngunit hindi mo tinatahak. May pinto patungong impyerno ngunit ikaw mismo ang lumalapit. Zhao Zipeng, mas masahol ka pa sa hayop. Dahil lang kumapit ka sa isang mayaman na babae, iniisip mo bang walang nangangahas na galawin ka? Ngayon, wala ang mayaman na babae sa tabi mo. Bayaran na natin ang lahat ng ating lumang at bagong galit. Ikaw lang? Para lang sa'yo? Gusto kong malaman mo, ang pagkagulo sa akin ni Zhao Zipeng ay ang pinakapagsisisihan mo sa buhay na ito, Zhang Cheng. Ang pinakapagsisisihan mo, sugod na kayo, patayin ninyo siya, ako ang bahala sa kahihinatnan. Hindi mo kaya. Zhang Cheng, tigilan mo, kung hindi ipapahamak ko siya. Zhao Zipeng, talaga kang walang hiya. Walang hiya? Sa laban, panalo ang malakas. Ngayon, pagbabayaran mo ito ng mahal para malaman mong hindi mo kayang kalabanin si Zhao Zipeng. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Bibilang ako ng 3, kung hindi ka paluluhod, uunahin kong patayin ang buwesit na ito. 1, 2, Zhang Cheng, huwag kang lumuhod. Kahit lumuhod ka, hindi pa rin niya tayo patatawarin. 3. Lumuhod ka. Zhang Cheng, anong ginawa mo sa akin? Naniniwala ka ba o hindi napapatayin kita? Lumuhod at humingi ng tawad.
Patawad? Patawad? Nagkamali ako? Bastos ako? Masama ako? Dapat akong mamatay. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Mag-ingat, Zhang Cheng. Lumuhod ka. Sumpa. Marunong ka ng alamat na sumpa. Zhang Cheng, may CCTV dito. Hindi mo ako kayang patayin. Malalaman ko rin ang bawat utang na loob. Patayin ka? Masyado kang pinapagaan ng pagpatay sa iyo. Gusto kong maranasan mo ang buhay na mas masahol pa sa kamatayan at mabuhay ka sa hirap habang buhay. Zhang Cheng, binabalaan kita. Tauhan ako ni Qian Shuai. Kahit na nakuha mo ang isang mayamang babae, ikaw ay isang aso lamang na nagsasamantala sa kapangyarihan. Kahit paano, wala kang magagawa sa akin. Hanggat buhay pa ako, unti-unti kong babayaran sa iyo ang utang na ito. Tungkol kay Song Jia, kaya mo siyang ipagtanggol ngayon lang, hindi habang buhay. Di kalaunan, luluhod din siya sa ilalim ko at magmamakaawa, HMP. Zhao Zipeng, wala kang hiya-hiya. Zhao Zipeng, ngayong narinig ko ang sinabi mo, wala na akong anumang alalahanin. Sa gagawin ko, ano ang magagawa mo? Gusto kong maranasan mo ang buhay na mas masahol pa sa kamatayan. Kayo, dalhin niyo siya at putulin ang kanyang lahi. Ano? Ano ang gagawin ninyo? Ano ang gagawin ninyo? Ano ang gagawin ninyo? Zhang Cheng! Zhang Cheng! Patigilin mo sila! Zhang Cheng! Ano ang ginagawa ninyo, Zhang Cheng? Pahintuin mo sila. Bilisan mo, pahintuin mo sila. Sige, umatake. Pahintuin mo sila, Zhang Cheng. Zhao, Zipeng, kung muli mong guguluhin si Song Jia, pagbabayaran mo ito ng mas mahal. Zhang Cheng, mag-aaway tayo hanggang kamatayan. Paumanhin. Dahil sa akin, nagalit mo si Zhao Zipeng. Hindi mo kasalanan. Noon pa man, gusto na niya akong patayin. Kaso, hindi niya nakuha ang gusto niya. Ang pagkapuot namin sa isa't isa, wala kang kinalaman doon. Tara na, bibilihan kita ng ilang damit. Hello? Hello. Magandang umaga. Adult na wardrobe. May dumating na namang 2 pulubi. Kailangan naming bumili ng damit. Pakisama po kami para tignan ang mga ito. Pumili na lang kayo ng sarili ninyo. Abalang-abala ako. Anong klaseng ugali yan? Ginoo, kung hindi ninyo gusto ang ugali namin, punta na lang kayo sa kabilang tindahan. Ang tindahan namin ay nagbebenta ng mamahaling damit. Hindi ninyo kaya yan. May sale sa kabilang tindahan. Bagay na bagay sa inyo. Dahil sa ugali ninyo, na maliitin ang mga tao, hindi ako bibili sa tindahan ninyo ng damit. Kahit bumili man o hindi, kaya nyo bang bumili, mga probinsyano? Kung hindi po kayo nalilito, matutulungan ko po kayong pumili ng damit. Ay naku, talagang nabibilang sa parehong uri ang mga bagay at tao. Anong klaseng sales attendant? Ang nag-aasikaso ng anong klaseng customer? Pinaliliit ninyo ang antas ng tindahan namin. Ano po ang gusto ninyong presyo ng damit? Ginoo. Yi, sa itsura nilang dukha, ano pa bang presyo ang kaya nila? Siyempre, ang pinakamababang presyo ng basurang produkto. Piliin mo ako ng pinakamura. Sige po, Ginoo. Sumama po kayo sa akin. Ginoo, ang damit na ito ay 3,000 lang. Gusto niyo po bang ipabalot ko? Wag na. Ibalik mo na lang. Kahit ang pinakamurang damit, hindi kayang bilhin, mahirap talaga. Maliban sa damit na ito, lahat ng damit sa tindahan ninyo, ipabalot mo para sa akin. Ha? Maliban sa damit na ito, lahat ng damit sa tindahan nyo, balutin nyo para sa akin. Ha? Bakit? Hindi nyo ba ibebenta sa tindahan nyo? Ibebenta po, sir. Ibig niyo po bang sabihin maliban dito sa isa, lahat ng iba ay ibabalot? Sandali. Gusto kong magtanong, kung bibilhin ko lahat ng damit na ito, sino ang makakakuha ng komisyon? Lahat po mapupunta sa kanya, sir. Mabuti kung gayon. Pakibalot lahat ng damit na ito para sa akin. Zhang Cheng, ang mamahal ng mga damit na ito, wala akong ganoong kalaking pera. Ayos lang, ibibigay ko sa iyo. Sige po, dito na po tayo magbayad. Mapagmataas. Mamaya sa pagbabayad, huwag sana siyang walang pambayad. Walang password. Alipay, 1,000,000 yuan ang natanggap. Ingatan niyo po ang card. Sige po, kami po rito ay mabilis na magpapadala ng mga damit sa inyong dalawa. Sana po ay bumalik kayo. Qian Shuai, ano ang pinainom mo sa akin? Ang pukaw. Lumabas. Ikaw, ano ba talaga ang gusto mong gawin?
gawin? Nung araw na iyon, pinahiya mo ako? Ngayon, pagbabayaran mo iyon ng doble. Alam mo ba kung sino ako? Hindi mo kakayanin ang galit ko. Hahaha. Aba. Maya-maya, ito ay i-record ko ng buo. Kung gusto mong maghiganti sa akin sa hinaharap, ilalabas ko ang video sa publiko para malaman ng lahat na isa kang puta. Tsaka, makakatulog lang ako sa isang babaeng kasing libog mo. Mas gugustuhin ng batang Panginoong ito na mamatay sa ilalim ng bulaklak ng peony at maging isang matikas na multo. Mas mabuting mamatay sa piling ng isang magandang babae para maging isang romantikong multo. Bakit mo ginagawa ito? May mukha ka pa bang haharapin ng iyong nobya? Nobya? Siya ay isa lamang laruan para sa akin. Kung sumama ka sa akin sa hinaharap, itataboy ko siya. Ngunit kung sasama ka sa akin, ang pinapalamon mong gigolo na si Zhang Cheng ay kailangan mamatay. Layuan mo ako. Pinahirapan ko ang paglalagay ng gamot sa iyo, ikaw na malandi. Sasabihin mo lang na ayaw mo? Lumayo ka. Tigil. Sige. Hindi ba gusto mo ang pagliligtas ng bayani sa isang dilag? Halika. Hindi ba mahilig kang maging tagapagligtas ng mga dilag? Basura ka. Ha? Naniniwala ka bang papatayin kita? Naglalaro ka ng apoy. Malapit ka nang mamatay, matigas pa rin ang ulo mo. Dahil nandito ka, bigla akong nakaisip ng isang nakakatuwang laro. Sa kanyang mga mata, isa ka lamang lalaking binubuhay, isang laruan lang. Ngayon, ipapakita ko sa iyo, kapag ang iyong reyna ay naging aking laruan, kung gaano kahalayin ang magiging hitsura niya. Buksan mo ang iyong mga mata, tingnang mabuti. Ibaba mo ang baril. Lumuhod ka. Ha? Pangkukulam? Zhang Cheng, ano ang ginagawa mo sa akin? Anong ginawa mo sa akin? Yan, Shuai. Paulit-ulit mo akong ginagalit? Nilampasan mo na ang aking limitasyon. Ngayon, pagbabayaran mo itong hayop ka. Kuya Cheng. Kuya Cheng. Ikapon. Kuya Cheng? Kuya Cheng? Huwag! 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 Umalis. Labing tatlong ginang, okay ka lang? Zhang Cheng, huwag kang umalis. Yang. Zhang Cheng, halimaw ka. Umalis ka sa harapan ko. 13 Yang. Hindi mo siguro nakalimutan kung anong nangyari, di ba? Kung hindi dahil sa akin kahapon, ay matagal ka nang ininsulto ni Qian Shuai. Pero hindi mo dapat sinamantala ang aking kahinaan. Sinamantala ko ang iyong kahinaan? Ikaw ang kusang lumapit sa akin kahapon. Kung hindi ay hindi ko gagawin yon. Manahimik ka. Huwag na nating pag-usapan ulit ang bagay na ito. Qian Shuai, hintayin mo lang ako. Babayaran ko ang utang na loob na ito, maaga o huli. Umalis ka, magpapalit ako ng damit. Aba, Xiaosong. Saan ka pupunta? Manager Zhao, anong ginagawa mo? Xiaosong. Kakulangan ng assistant manager sa Human Resources Department kamakailan. Medyo nag-iisa ang kuya mo. Paano kung samahan mo ang kuya mo at iaangat kita sa posisyon na assistant manager? Sa buong Hainan City, halos kalahati ng mga kumpanya ay pag-aari ni 13 Madam. Ang impluensya ni 13 Madam ay nasa politika, negosyo at akademya. Masasabi pa ngang si 13 Madam ang langit ng Hainan City. Ngayon ay papasyal kita para malaman mo ang kapangyarihan ni 13 Madam. Maghintay ka rito. Kakausapin ko lang ang CEO. Bakit ka nandito?
Anong ginagawa mo rito? Dito ako nagtatrabaho sa kumpanyang ito. Para mag-apply ka, di ba? Hindi ba't may kumukuha sa'yo? Nagkahiwalay na ba kayo? Kaya ka naghahanap ng trabaho? Ayos lang din naman kasi naman, kailangan mo ring kumita para sa sarili mo. Oh, Song. Sino siya? Manager Zhao, kaklase ko siya noong high school. Nandito para mag-apply. Anong pinag-aralan niya? High school? High school. Hindi ba't basura lang yan? May mukha pa siyang pumunta sa kumpanya namin para mag-apply, tunay na walang alam sa kakayahan niya. Ngunit, hindi naman imposible. Nakadepende yan sa kung paano magpe-present si Song. Guard! Guard, bitawan mo! Bitawan mo! May gumagawa ng gulo. Zhang Cheng, Manager Zhao, Pinakain ko kayong mga walang kwenta. Sino ang nagpapasok sa kanila? Zhang Cheng, anong nangyari? Zhang Cheng, anong nangyari? Sino itong babae? Paano sila nakapasok? Ginawa niyo bang basurahan ang kumpanya kahit sino na lang pinapapasok niyo? Bakit kayo nakatayo lang? Palabasin niyo silang lahat. Direktor, hindi niyo alam, ang mga taong ito ay sobrang mapangahas ngayon. Nagkakagulo sa kumpanya. 13 lady. Direktor, sino po itong babae? 13 lady. Siya ang tunay na direktor ng ating kumpanya, ang nasa likod ng lahat. Ito naman ang kay 13 lady. Boyfriend. Kanina, sinabi mong basura ako. Sinabi mong ako'y sobrang mapangahas. Direktor, nagkamali ako sa paghusga sa inyo. Pakiusap, patawarin niyo ako. Tanggalin niyo ang kanyang posisyon bilang manager. Palabasin niyo siya agad. Bakit kayo nakatayo lang? Ayaw niyo na rin bang magtrabaho? Direktor, 13 lady. Si Manager Zhao ay tinanggal sa trabaho, kaya ang posisyon niya. Ibigay mo sa kanya. Ay, teka. Bakante pa ang villa sa tabing dagat. Ibibigay ko sa'yo bilang reward sa promotion. Tara. salamat sa pagsama mo sa akin para tignan ang villa. Walang anuman, magkaibigan tayo. Mahal, ang ganda ng villa sa unahan. Kung dito tayo titira balang araw, hindi na ba tayo matatakot na mahuli ng asawa mo? Ang liksi mo talaga. Sige, kung gusto mo, puntahan natin. Gusto mo ako dahil malandi ako, di ba? Hoy, ano ang ginagawa ninyo? Anong mga mahihirap ang mga ito? Ang mga magnanakaw? Nagnanakaw ba kayo? Haha, palaos lang ito, hindi marunong magbukas ng password lock. Umalis na nga kayo, huwag ninyong istorbohin ang pagtingin namin ng bahay. Sino ang tinatawag mong magnanakaw? Ito ang villa ko. Ano ang kinalaman mo? Ikaw, ang villa na ito? Sa kahirapan ninyo, kahit ilang henerasyon pa ang lumipas, ay hindi ninyo mabibili ang villa na ito. Ginoong Song, Ginoong Zhang, bakit hindi pa kayo pumapasok? Hello, sino po kayo? Ako ang general manager ng Shenglin Company. Nagustuhan ng aking kasintahan ng villa na ito, sabihin mo ang presyo. Ako ang general manager ng Shenglin Company. Nagustuhan ng aking kasintahan ng villa na ito. Magkano ang presyo mo? Ginoong Joe, naibenta na ang villa na ito. Pwede po kayong tumingin ng ibang villa. Naibenta na? Hindi siguro sa dalawang mahirap na ito, hindi ba? Ginang, mangyaring humingi kayo ng tawad ngayon din. Baka manager ka lang, mga haskang paghingiin ako ng tawad? Wala akong pakialam kung sino ka. Kailangan mong humingi ng tawad sa dalawang ito ngayon. Xiaoyu, nag-book ako ng presidential suite ngayong gabi. Galingan mo mamaya. Kainis. Ginoong Zhao, isang beses ko lang sasabihin, humingi ka ng tawad o magiging malala ang kahihinatnan. Pita, hindi ako hihingi ng tawad ngayon. Ano ang magagawa ninyong tatlong walang kwenta sa akin? Ang malaking boss sa likod ng Shenglin Group ay si 13th Mistress, tama? Uy, may kaalaman ka pala. Ang boss sa likod ng Shenglin Group ay si 13th Mistress. Hello 13th Mistress, ako si Zhang Cheng. Kailangan mong disiplinahin nang maayos ang iyong mga tauhan. Hello, ako si Zhao Xuan, ang chairman ng Shenglin Group. Sino ka? Ako si 13th Mistress. Kahit sino ka man, humingi ka agad ng tawad. Kung hindi, alam mo ang mangyayari. Hello 13th Mistress. Kung hindi mo mapapatawad si Zhang Cheng, maghanda kang matanggal sa trabaho. Pata, kung hindi dahil sa iyo, mangyayari ba ang malaking kaguluhan na ito ngayon? Kung hindi mo kayang papayagin si Zhang Cheng na patawarin ka, maghanda ka ng mawalan ng trabaho. Walang hiya ka. Kung hindi dahil sa iyo, mapapasok ba ako sa ganitong gulo ngayon? Ginoong Zhang, ngayon ay nagkamali ako ng matindi. Hindi ko nakita ang tunay mong halaga. Palayain mo na ako. Pinagsisihan mo ngayon ang iyong ginawa. Ginoong Zhang, pasensya na po, hindi po namin sinasadya. Pakiusap, patawarin niyo na po kami. Tumahimik ka, lumuhod ka. Ginoong Zhang, pakawalan niyo na po siya. Huwag niyo na po siyang pagbayarin sa kanyang pagkakamali. Humingi ka ng tawad sa kanya. Pasensya na, napakabilis ng aking reaksyon noon at nasaktan kita. Sana ipalayain mo na lang ako at kalimutan ang lahat. Noong nagpapakita ka ng iyong kapangyarihan,
Bakit hindi mo naisip na ito ang aming villa? Mababaw ang tingin mo sa ibang tao. Alam ko na ang aking pagkakamali, pakiusap patawarin mo na ako. May mga magulang ako na dapat alagaan at mga anak na umaasa sa akin. Ang kumpanya ko ang aming ikinabubuhay. Pakiusap, palayain mo na ako. Umalis ka na. At sa susunod ay mag-ingat ka. Kian Shuai, umalis na ang regla ko. Matulog ka na ng maaga. Matagal na tayong hindi nakakapag-yoga. Matulog ka na nga ng maaga. Aray, ayoko. Hayaan mong gisingin kita. Kian Shuai, ikaw, bakit wala na yan? Bakit? Wala na ang aking buhay. Kaya ayaw mo na sa akin, ganoon? Hindi ko yon ibig sabihin. Hindi ba't hindi ka na makatagalan sa iyong pag-iisa? Sige, pasasayahin kita. Huwag ganyan. Huwag. Hoy, Zipeng! Hello, Zipeng? Miss na kita. Wala ang asawa ko dito sa bahay, bilis. Punta ka na rito. Zipeng, Anong nangyari sa'yo? sinaktan niya ako. Ginagamit pa niya ang sinturon. Para hampasin ako, masakit dito. Bakit ngayon mo lang ako naisipang hanapin? Akala ko, pagkatapos mong magpakasal kay Kian Shuai, kinalimutan mo na ang dati mong kasintahan na tulad ko? Huwag mo siyang banggitin. Ano na naman ang ginawa mong ikinagalit niya? Hinampas ka ba niya ng maliit na sinturon? Ikaw na malanding babae. Bakit parang hindi ka pa kontento? Hindi mo alam, kagabi, gusto ko sanang gawin yun sa kanya. Pero ayaw na ayaw talaga niya. Siguro baon sa problema? Hindi yan totoo. Dati ang galing niya. Kaya sinadya ko siyang tuksuhin. Pero hindi ko inasahan. Naging lumpo pala siya. Wala na yon, parang... Paano? Wala ka na rin? Ano? Wala ka na rin? Kian Shuai, bakit ka bumalik? Putang ina. Naglakas loob kang magtaksil sa akin kasama ng ibang lalaki? Kian Shuai, nagkakamali ka. Nagkakamali? Nagkakamali ba? Isa ka lang alaga kong aso? Naglakas loob kang manukso sa babae ng amo mo? Gusto mo na bang mamatay? Kian Xiao? Siya ang nambuyo sa akin? Patawarin mo ako? Itong putang ina na ito ang nambuyo sa akin? Ano kung ako ang nambuyo? Wala ka na ngang ano? Hindi mo pa ako papayagang manukso ng iba? Gusto mo bang maging balo ako sa buhay? Sino ang mag-aakala na kayong dalawa ay parehong baldado? Wala ring ano? Anong klase kayong mga lalaki? Anong sabi mo? Ulitin mo nga ang sinabi mo? Sabi ko, wala kang silbi? Siya rin ay walang silbi. Dalawang baldado na walang ano. Mr. Kian! Nagkamali ako, hindi ko na uulitin. Wala talaga akong ginawa sa kanya. Mr. Kian, wala na nga akong gamit. Yung gamit ko, nawala dahil kay Zhang Cheng. Anong Mr. sinasabi Kian. mo? Pinutol ni Zhang Cheng ang ari mo? Oo, si Zhang Cheng nga. Siya ang dahilan kung bakit ako naging inutil. Zhang Cheng. Papatayin ko siya. Pwedeng hindi ko tapusin ang buhay mo. Pero kailangan mong pangakuan ako. Tulungan mo akong tapusin si Zhang Cheng. Mr. Kian, susundin ko ang lahat ng utos mo. Paano natin siya kakalabanin? Bakit mo ako dinala sa kwarto mo? Zhang Cheng. Sabihin mo na, anong kailangan mo? Zhang Cheng. Hindi pa rin kita malimutan. Huwag mo akong sukaan. Wala na tayong koneksyon. Alam ko, marami akong nagawa noong dati na ikinagalit mo.
Pero napilitan lang ako. Sinaktan pa niya ako, hindi siya tao. Ang taong mahal ko. Ikaw pa rin talaga. Ang taong mahal ko ay ikaw talaga. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Talagang nahuhumaling ako sa iyo. Tumahimik ka. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Zhang Cheng, ikaw ang dahilan kaya si Qian Shuai at Zhao Zipeng ay naging inutil. Dapat kang managot dito. Isisihin mo sa inyong masamang gawa. Hahaha. Anong karapatan mong sabihin sa akin na yan? Oo, masama ako, makapal ang mukha. Pero ikaw? Ano ang masikagaganda mo sa akin? Hindi ka ba isang gigolo? Hindi ka ba sumasama sa mga mayamang babae? Pagdating ng gabi, hindi ka ba parang baboy na iyon na nanunuyo sa babaeng iyon? Sasabihin ko sa iyo. Naipadala ko na ang video ng pagtataksil nating dalawa kay Shi Sanyang. Sabihin mo, sa impluensya ni Shi Sanyang kapag nalaman niyang niloloko mo siya, ano ang mangyayari sa iyo? Sa lakas ng impluensiya ni Shi Sanyang, pag nalaman niyang nangangaliwa ka, ano sa tingin mo ang mangyayari sa iyo? Sige, magsabi ka, ano bang nangyari? Shi Sanyang, wala akong kinalaman dito. Si Zhang Cheng ang may kagagawa ng lahat. Mula nang huli niya akong makita, hindi na siya tumigil sa pangungulit sa akin. Sabi pa niyang hindi niya raw ako malimutan, ako lang daw ang laman ng isip niya. Sabi niya, ikaw, wala ka raw kahit katiting na kiliti sa kama, hindi ka raw babae, para ka raw troso? Ilang ulit ko na siyang tinanggihan. Pero ayaw pa rin niyang tumigil. Pati nga tinangkapan niya akong gahasain. Oh, si Zhang Cheng. Iniisip mong para lang akong kahoy? Oo. Isa siyang basura, isang manyak. Shi Sanyang, kanina lang nasa kama pa siya, pinapalo ako ng maliit na latigo na balat. Zhang Cheng, grabe ka. Wala ka talagang alam sa pag-aalaga at paggalang sa babae. Hindi na nakapagtataka. Talagang lalaki ko yan. May tapang ka, may diskarte. Shi Sanyang, kayo ba? 13 ginang, kayo. Ang pagbigyan ng aking lalaki ng kahit kaunting kasiyahan, isang karangalan na iyon para sa iyo. Bakit ka pa nagrereklamo? Hindi ka pa rin umaalis? Hindi ka pa ba nagsasawa sa latigo? Hindi pala nasilaw ang puta na ito. Hindi ako naniniwala na hindi ko sila mapapasunod. Maayong Ginoo, ano ang gagawin natin ngayon? Sa syudad ng Hainan na ito, may isa pang dakilang Buddha. Hindi ako naniniwala na kahit siya ay hindi kayang harapin ang puta na ito. Sabihin mo nga, sino ang mas mahusay? Ako o si Yang Bingbing? Walang saysay. May balita sa labas na umamin ka raw ng pag-ibig kay 13 Lady, pero tinanggihan ka niya? Sa tingin ko, hindi niya alam ang kalalagyan niya. Ay, pero nabalitaan ko na may binubuhay siyang isang toy boy ngayon. Sabi mo, ang balitang ito, kapag kumalat sa ibang pamilya, baka ang iyong reputasyon. Sino ito? Hey, ang aking mapapangasawa, haha. Gusto mong ipaglaban ako para sa iyo? Hindi ka ba natatakot na ngayon din ay patayin kita? Young Master Hua, totoo na may galit kami kay 13 Lady, pero talagang iniisip din namin ang iyong reputasyon. Ako si Qian Shuai na lumapit sa iyo, Young Master Hua. Mula ngayon, ako ang iyong alipin. Kahit pakainin mo ako ng dumi, hindi ako kukurap. Oh. Kung gayon, kailangan kong patunayan iyan. Oh. Kailangan kong ma-verify iyan. Haha, tao. Dalhan nyo ng platong Thai, haha. Ha. Hindi ba sabi mo kanina? Basta't sabihin ko lang, kakainin mo kahit tae?
Bakit bigla kang nagbago ng isip? Hua Xiao. Kainin mo yan. Kung hindi, hindi madaling umalis dito. Chocolate? Ha 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 ha. Tsokolate? Ha 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 ha. Hindi mo kayang bayaran kung dudumihan mo ito. Sige. Nakita ko na rin ang sinseridad mo. Pero, kung gusto mong tulungan ka ng batang master na ito, kailangan mo pang magpakita ng higit na sinseridad. Ha ha ha. Sinseridad? Florem? Bakit? Ayaw mo nang mawala ang fiancé mo? Malapit na kaming ikasal. Hahaha. Huwag kayong kabahan. Nagbibiro lang ako sa inyo. Sige, bumalik na kayo. Kayo namang dalawa, mga alipores, tinanggap ko na. Tungkol naman doon sa nagngangalang Jiang Cheng, ako na mismo ang bahala. Mula ngayon, susunod ako kay Hua Xiao. Tara na, tara na. Anong nangyari? Umuwi ka na? Hindi na ako babalik? Hindi. Anong pinagsasabi mo? Fiancé kita. Halika, umuwi ka sa akin. Hoy, Qian Xiao. Gusto mo bang mamatay? Fiancé ko siya. Punyeta, ang babaeng iyan? May kailangan ka pa? Oo. Umalis na ang fiancé mo. Mula ngayon, hindi na siya ang fiancé ko. Ikaw na. Yang, ano ang ginagawa mo? Hindi ko inakala. Akala ko loyal at tapat ka, na walang ibang babae, pero nakita kong masaya ka sa bago mong babae. Ha? Baliw ka ba? So, masaya ka ba sa latigo? Sabi ko, sinisiraan niya lang ako. Hindi ko talaga nilalaro ang latigo sa kanya. Totoo ba ang sinasabi mo? Kadiri siya. Bakit mo ako sinasaktan? Pinapaalala ko lang sa iyo, ngayong nakipagtalik ka sa akin, dapat panagutan mo ako. Kung makikita ko ulit na nakikipag-flirt ka sa iba, mag-ingat ka at puputulin ko ang iyo. Pinapaalalahanan lang kita na dahil nakasama mo ako sa kama, kailangan mong panagutan ako. Kung malaman ko pang nakikipag-flirt ka sa iba, mag-ingat ka. Puputulin ko ang pagkalalaki mo. Tara, samahan mo akong pumunta sa piging. Kalagan mo ako. Kalagan mo ang sarili mo. Aba, hindi ba yan si Young Master Hua? Ay, kayong dalawa. Talaga namang bagay na bagay at ginawa para sa isa't isa. Young Master Hua, narinig ko po bang nakakuha kayo ng bagong proyekto? Pupunta ako sa banyo. Kailan po ba kayo libre? Isama nyo naman ako. Ay, Young Master Hua, ang ganda ng dating nyo sa salamin nyo. Manny Shuai, nababaliw ka na. Tarantado kang babae? Babae kita. Paano mo ako niloko?
Sinasabi ko sa iyo, ang tao ay naghahangad ng mas mataas na posisyon at ang tubig ay umaagos pababa. Bukod pa rito, isa ka ng lumpo ngayon. Ano, gusto mo bang ipagluluksa ko ang buhay mo sa iyo? Kung sasabihin mo pa yan, sisirain ko ang bibig mo. Naglakas loob kang saktan ako? Qian Shuai, inakala mong ako pa rin ang dating Yang Bingbing? Sasabihin ko sa iyo? Dahil sa galing ko, sa isang gabi lang, pinabaliw ko na si Hua Xiao at inalok pa niya ako ng kasal. Ang kalabanin ako ay kalabanin si Hua Xiao. Ano ang kahihinatnan ng kalabanin si Hua Xiao? Hindi mo siguro alam, di ba? Ang tagal na nating relasyon, hindi ba kayang tumbasan ang isang gabing romansa mo sa kanya? Ikaw na walang hiya at walang mukhang babae. Sa totoo lang, dapat pa kitang pasalamatan. Kung hindi dahil sa iyo, paano ko makikilala si Hua Xiao? Sige, dahil sa ating nakaraang pinagsamahan, pinapayuhan kitang maging praktikal, maging isang tapat na aso, tulungan mo ako at si Hua Xiao para labanan sina Jiang Cheng at 13 Niyang. Kung hindi, hindi mo man lang mapoprotektahan ang sarili mo. Sa wakas, dumating na. Tingnan ninyo kung paano ko kayo sirain ngayon. Tridena, matagal na tayong hindi nagkita. Ikaw pala si Tridena, ang alaga mong mayabang na bastardo. Teka lang. Ikaw na anak ng puta ka. Naglakas loob kang ibuhos ang inumin sa akin. Gusto mo na bang mamatay? Hindi ba? Alam mong ang mabuting aso ay hindi humaharang sa daan? Ikaw? Kayo diyan? Sa buong Nanhai City, sino ang nangahas na bastusin ako? Tingnan mo ang Nanhai City. Sino ang mangangahas na lumaban sa akin? Wasaw, huwag kang masyadong lumampas sa linya. Kung talagang gusto mo ng matinding paglalaban, hindi ako takot sa'yo. Kung gusto mong ayusin ang gulo, kailangan mong ipakita ang iyong saloobin sa pag-aayos ng gulo. Lumuhod ka, at huwag kang tumayo hanggat hindi natutuyo ang alak sa damit mo. Lumuhod ka, at huwag kang tumayo hanggat hindi natutuyo ang alak sa damit mo. Ha? Ikaw ba ay isang rehistro? Uy, Hua Xiao, anong ginagawa mo? Hua Xiao! Bumangon ka, uy. Sugod. Kayong dalawa. Hindi niyo ako kayang kalabanin. Sino ang nagpadala sa inyo dito? Walang sino man ang lumaban kay Young Master Hua na hindi nagbayad ng kapalit. Malakas ka, karapat-dapat kang kalabanin. Ang mamatay sa aking mga kamay ay isang karangalan para sa iyo. Jutsu? Alam mo pala, ang sikat na jutsu. Magaling na kakayahan. Susubukan ko ito. Sa pagkakaalam ko, ang sikat na jutsu ay isang beses lang magagamit sa isang araw. Mukhang wala ka ng kakayahang patayin ako.
Tresena, nagkita tayong muli, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ka na ganoon kaswerte. Kahit ano paman, mas malinis ako kaysa sa iyo. Hindi tulad mo, nakahiga sa kama, isang aso, isang baboy, ay maaaring sumakay sa iyo at magpakasaya. Ikaw, Tama na. bakit How? Gusto mo siyang paglaruan? Huwag mong kalimutan, ako ang iyong kasintahan. Sige. Kung gusto mo siyang paglaruan, ngunit kapag tapos ka na, ipapaikot ko siya sa lahat ng mga kapatid para paglaruan siya ng bawat isa sa kanila. Iligtas si Tresena. Iligtas si Shisan Yang. Iligtas si Shisan Yang, may gantimpalang 80 milyong piso. Sugod. Anong nangyayari? Si Zhao Zipeng, nahangal? Sa anong panahon pa ba ngayon, gumagamit pa rin ng kutsilyo para pumatay? Zhang Cheng, hindi mo ako pwedeng patayin. Zhang Cheng. Lahat sila ay mga tauhan ni Hua Xiao. Ang isang taong mas masahol pa sa hayop na katulad mo, ang mabuhay ay isang kalapastangan sa buhay. Nagkamali ako, palayain mo na ako, palayain mo na ako. Zhang Cheng. Sa wakas, dumating ka rin. Pesteng bata. Pakawalan mo si 13 Yang at ililigtas kita. Pakawalan siya? Siyempre, pakakawalan ko siya. Pero sa isang babaeng kasing akit niya, kailangan ko munang masiyahan. At pagkatapos, makontento na rin ang mga kapatid ko sa labas, saka ko lang siya pakakawalan. Ay, oo nga pala. May isa pang kondisyon. Kailangan kitang pagmasdan habang nilalaro ko siya. Naghahanap ka ng kamatayan. Wala ka ng salamangka. Sa tingin ko, isa ka lang basura. Zhang Cheng. Tanga. Walang silbi. Imposible. Ang bilis mo. Bakit ang bilis? Zhang Cheng. Kayong mga halimaw, talagang pupulbusin ko kayo. Anong panahon na ngayon? Gumagamit pa rin ng kutsilyo sa labanan, haha. Anong henerasyon na ngayon para gumamit pa ng kutsilyo sa pagpatay? Hindi ka na makakakilos ngayon, di ba? Sa dami ng taon ko sa Hainan City,
Ito ang unang beses na nakakita ako ng taong ganito kadesperado mamatay. Sinasabi ko sa iyo, Jiang Cheng, isang karangalan na mamatay sa kamay ng batang Panginoon na ito. Ang gumagawa ng masama ay tiyak na mapapahamak. Ay naku, malapit ka nang mamatay. Nagtuturo ka pa rin ng mga aral mo. Sabihin mo nga, bakit ko ba nakita ang isang basura tulad mo noon? Mabuti na lang, sinundan ko si Batang Panginoon Hua ngayon, ang isang basura na tulad mo, matagal nang dapat mamatay. Ikaw pala... Tigilan mo. Hindi ka pala nabaril. Ngayon inuutusan kitang lumuhod. Teka. Hindi ka pala nabaril, ha? Ngayon, inuutusan kitang lumuhod. Hindi kaya. Hindi mo alam na marunong ako ng sumpa? Sumpa? Ang sumpa ay isang beses lang magagamit sa isang araw. Ito ay chismis. Akala mo hindi ko alam. Sino ang nagsabi sa iyo? Kung ito ay chismis, baka peke rin. Sa totoo lang, 2 beses maaring gamitin ang sumpa sa isang araw. Itutok mo ang baril sa sarili mo. Huwag. Tigre. Tigre. Patay na si Hua Xiaoshu. Lahat ng impluensya sa buong H.E. Nancheng ay napunta sa akin. Simula ngayon, hindi na tayo matatakot sa sinuman sa H.E. Nancheng. Shi Sanyang, ngayong pinag-isa mo na ang Heinan Cheng, hindi mo na ako kailangan. Mayroon akong gustong sabihin sa iyo. Ano iyon? Hindi mo naman siguro gustong iwan ako, di ba? Hindi ko naman siguro pwedeng maging bodyguard habang buhay, di ba? Shi Sanyang, papayag ka bang pakasalan ako? Bakit ayaw mo ba? Kung ayaw mo, kung gayon, kailangan ko na lang. Oo. Payag ako.